Hello guys, so eto nagpalipad tayo ng drone papunta dito sa New Manila International Airport o kung tawagin ay Bulacan International Airport. Ito ay located sa Barangay Taliptip, Bulacan, Bulacan. So ang area daw nito ay nasa 2,500 hectare at ang budget dito ay 735 billion pesos. So, sinimulan to noong October 2020 at target matapos ngayong 2028. So, almost 8 years. Kasama yung 4 na runway dyan. So, tignan natin kung ano na yung natatapos nila ngayon sa land development. Yan, guys. Ito nga, so naghanap tayo ng magandang location ng ating drone kung saan natin siya sisimulan paliparin. Ayan, lumipad na yung drone, tapos pupuntahan na natin yung site kung saan Iyan kasing Bulacan area na yan, yung Bulacan. So nasa siya tabi siya ng actually Manila Bay to, pero mostly mga plaisdaan yan. Mga ilog, tapos may plaisdaan siya. Kaya wet area talaga to. Itong Bulacan. So, malapit siya sa Obando. Malapit din siya sa Ubihan, may Kawayan. Saka Nabotas. So, coastal area talaga to. Kaya ang ginawa dyan, bumili sila ang San Miguel Corporation, bumili ng lupa dyan. Plaisdaan yun. Tapos, yan, tinambakan nila. So, yan na yung area, oh. Tingnan mo, lapad. 2,500 hectare ang kanilang nireclaim na lupa. Na plaisdaan, ginawa na lang, ngayon, lupa na siya. So, tingnan natin. Kung makikita mo, talagang siya, plaisdaan lang ito. Oh. Yung mga katabi niya, plaisdaan yan eh. Tabi ng ilog, tapos may plaisdaan. So, talagang siya. Ang purpose talaga niya dati ay plaisdaan lang. Kasi ngayon nila na i-develop na airport. Kasi sobrang congested na ng Ninoy Aquino International Airport. Kaya nag-isip si San Miguel saan pwedeng ilipat yung airport. At dito nga nila na sa Bulacan. Ito malaking development to pag nagawa kasi malaking development ito sa Bulacan province kasi lahat yan pag nagkaroon ng airport yan may mga effect na yan, domino effect sa area na magkakatayo ng mga business, mga warehousing, mga business district, mga mall, mga opisina. So, sunod-sunod na yan pag natayo ito, nasimulan. Yan, palapit na tayo dun sa site. Yung drone natin, first time ko itong magpalipad ng ganyang kalayo. So, almost 2 kilometer na siya dun sa reading ng drone. Kaya, medyo malakas pa yung signal. Yan, merong area na may wet area dun sa loob, Itong nasa gawing kanan. Tapos etong nasa bungad, siya parang diyan ang docking area. Kung may mga pupunta na naka speedboat, diyan sila dumadaong. Yung mga guests. Pero nung dati kong nakita to sa YouTube, may mga equipment pa sa loob Ngayon parang wala na Wala na akong napansin ng mga equipment na yung nag-compact ng lupa, saka yung dredging wala na rin So totally tapos na talaga yung land development, yung pagtatambak nila tapos na, saka compaction. Tapos ito makikita mo dito sa may walling silang ginawa, parang riprap, mga bato yan yung nasa edge na yan ng para hindi mag-erode yung lupa na tinambak nila So ang tanong, hindi kaya ito aabutin ng baha pagka masyadong malakas ang baha.
Pinag-aralan naman siguro nila yan. So, ayan talagang parang disyerto siya So, yung lupa na pinantambak dyan, galing yan din sa dagat. So, dinredge nila sa ilalim ng dagat yung lupa, sinakay sa barge, tapos sa kanila ibinuga dyan. Parang katulad sa Manila Bay, ganyan din. So, biruin mo gaano kalaking volume yung inilagay nila dyan ng lupa. Ayan. Wala na yung mga equipment, so well compacted na ito. Compacted na yan kasi tapos na yung mga nagbabagsak ng dyan mga malaking compactor na na equipment, binabagsak nila para makompact yung lupa. So kung wala na sila dyan, meaning tapos na yung trabaho nila. So ito siguro magsisimula na sila dyan gumawa ng runway, saka yung mismong building ng airport. Yan siguro yung susunod na gagawin na. Napakalawak. Yan, napakalawak ng area. Talagang siya, kasyang-kasya yung 4 na runway dyan. Ang kagandahan dito kasi nga nasa coastal area siya, tabing dagat na. Yan, Manila Bay na yan Ang kagandahan dyan, walang sagabal ang eroplano. Talagang very safe mag-landing saka mag-take off. Ayan, medyo umikot tayo yung drone kasi nawawala na siya ng signal. At kinakabahan ako pag nawawala ng signal baka hindi na makabalik. Pero hindi, nasubukan ko minsan yung drone pag nawala ng signal, bumabalik siya saan siya nagsimula. So yun ang kagandahan ng mga bagong drone ngayon. Hindi siya mawawala, pag nawala yung signal, alam niya na kung saan siya magbabalik. Kumbaga may GPS na yung kanyang pinanggalingan. Yung kanyang dinaanan, babalikan niya yun. So, yun ang kagandahan ng mga drone. Ayan, so inikot-ikot namin yung ikot-ikot lang kung saan yung nakikita pa ng drone. Ito kasing drone na to, DJI Avata 2. So, ang kanyang battery span is 23 minutes. Kaya, matagal-tagal na rin yan. Yan. Ito, natin yung view ng goggles. Yan. So, pag kinontrol mo yung goggles, yung ulo mo magkocontrol ng drone, yung camera ng drone. Yan. So, para makita natin yung area. Naka-stop lang tayo dyan. Tapos, sinisilip-silip natin. Para ka nasa ibang bansa siya parang buhangin talaga. Talagang buhangin galing sa dagat. Yan. Pero ang pundasyon na itatayo dyan sa building, check na pa rin, board pile. Meron pa rin, kailangan mo pa rin magbaon ng pilote kasi hindi stable yung ganyang pundasyon. Kung maggagawa ka lang ng pundasyon sa ibabaw niyan, hindi stable yan. Kailangan mo pa rin ma-reach yung ilalim ng lupa sa ilalim ng tinambakan na yan. Kasi nakagawa kami dati before sa Qatar International Airport. Talagang nagbaon kami ng pilote dyan sa ganyang reclaim area para stable. Ayan, ito yung kanilang pier. May pier sila doon ang docking area ng mga bisita siguro. Mas parang helipad ata yun yung pinaka na yun. Kung pwede naka-helicopter. So, pag tinignan ko, meron siyang may opisina, tapos may mga sasakyan siya, service vehicle. So, kompleto yung kanilang yung pier kung saan sila, kung may bisita sila o may mga darating na construction worker, dyan dinadaan. So, kung may mga truck din siguro na kailangan equipment, dyan din nila padadaanin. Yan, may office. So, ito, ayan, medyo nawawala na tayo ng dyan ng signal, medyo nalolobat na siya. Pero, ayan, pabalik na ako nyan kasi alam ko malolobat na siya. So, tinignan lang natin yung
Tingnan siya, oh. Talagang ano siya, wetland, no? Talagang plaisdaan, no? Walang, kumbaga yung lupa na yan, wala talagang ano, kundi isda ang pwede mong gawin dyan. Ito, tingnan mo, may speedboat na dumadaan, no? So, siguro para may bisitan pupunta doon sa, ano, meron silang dinala na bisita para, o technical team, ganyan. So, nakuha na natin ng video. Mabilis din yung biyahe niya kasi, para makapunta doon. Ayan, malalim din yan, sigurado. So, kung impact ng baha, parang hindi naman ganun, tingin ko hindi ganun kalaking impact yung airport. Kasi napakalaki ng area oh. Hindi naman ang tubig is doon lang pupunta sa area ng ano. Hindi, parang hindi ganun kalaki. So, alam naman natin San Miguel Corporation, ano yan, nagde-dredging sila doon sa mga ilog-ilog. Yan, para maiwasan yung baha. Yan ang Bulacan area. Yun yung parang wet, yung ano na yun, island na yun. Doon ang ano doon ang opisina nila. Parang malapit ako doon nagpalipad ng drone Doon ang office nila. Yan. Para kung may mga bisita doon magdadak. Tapos sasakay ng ferry or speedboat. Ayan. Ito may mga, ayan, nawala na. Ito, na ano na yan, naglobat na. So, pag naglobat, automatic na siyang babalik sa pinanggalingan niya. Hindi mo na makokontrol yung drone na, kasi, kung ikokontrol mo pa siya, baka hindi ka na makabalik sa pinanggalingan mo. So, yung automatic system ng drone na babalik siya sa pinanggalingan niya. Kaya yan, wala na, hindi mo na makokontrol yan. Babalik na siya dun sa pinanggalingan niya. So, yun ang kagandahan ng drone na to kasi may safety feature siya na babalik siya sa pinanggalingan niya once na lobat na siya. Calculated niya na yung time. Yan tanyo yung wetland na yan puro plaisdaan. Ito ano na to, Obando na yan May Kawayan, Obando. May Kawayan yung ikaliwa, tapos Obando naman yung kanan Kaya ang laki ng malapit lang sa May Kawayan at Obando tong airport na ginagawa. Kaya later on baka maging mga pabrika na to. Tatambakan na lahat yan. Pag naging airport na to.